Hindi inako ng Iran ang nangyaring pag-atake sa Kuwait International Airport noong Miyerkules ng umaga, June 3. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, walang inilunsad na pag-atake ang kanilang pwersa laban sa paliparan at walang projectile na pinakawalan patungo sa nasabing target. Git ni IRGC spokesperson Brigadier General Hossein Mohebi, lumalabas sa kanilang investigasyon na ang pagkasira ng passenger terminal sa paliparan ay dahil sa pagpalya o pagkakamali ng US-made Patriot Air Defense System at hindi dahil sa direktang pag-atake ng Iran. Ngunit maring pinasinungalingan ito ng US Central Command o CENTCOM. Ayon sa Estados Unidos, pidlano at sinadya umanong targetin ng Iran ang paliparan sa Kuwait gamit ang mga drone bilang bahagi ng ganti nito sa mga operasyon ng Washington sa rehiyon. Isa ang nasawi habang 63 naman ang nasugatan dahil sa insidente na nagdulot din ng pansamantalang pagsasara ng paliparan. Samantala, kinumpirma ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hindi pa rin napuputol ang komunikasyon sa pagitan ng Tehran at Washington. Ang pahayag ay kasunod ng ilang ulat na hinintunan ng Iran ang pagpapadala ng mensahe sa Estados Unidos sa pamamagitan ng mga tumatayong mediator sa negosasyon sa pagitan ng Iran at US. نعم، كل مفاوضات تتأثر بالعوامل الخارجية، هذا أمر طبيعي. نحن الآن الأسلوب في المفاوضات غير موجود، ولكن الرسائل يتم تبادلها، كما أننا قبل يومين أرسلنا رسالة للأمريكان فيما يتعلق بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على بيروت. Sa kabila ng nagpapatuloy na usapan, nilinaw ni Araghchi na hindi pa ito umaabot sa formal na negosasyon. Inamin din niya na nananatiling mabagal ang pag-usad ng mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig. واتصالاتنا لم تقطع، ولكن الآن منذ بضعة أيام فيما يتعلق بموضوعات المتعلقة بالمفاوضات. Dagdag pa ng Iranian Foreign Minister, wala pang nakikitang konkretong development sa mga pagsisikap na tapusin ng sigalot sa gitnang silangan. Nagbabala rin ito na maaaring mabaliwala ang mga ginagawang negosasyon kung aatakihin ng Israel ang kabisera ng Lebanon na Beirut. وقف إطلاق نار في بيروت هو عدوان كبير. أعلنا لكافة الأطراف بأنه إذا ما هاجموا بيروت فإننا لن نتحمل ذلك، ومن وجهة نظرنا بأن وقف إطلاق النار بيننا وبين أمريكا وإسرائيل سوف ينتهي لذلك، فإن القوات المسلحة سوف ترد. Git pa nito, nananatiling handa ang sandatahang lakas ng Iran sa anumang posibleng senaryo at may kakayahan itong magpatuloy sa labanan kung kakailanganin. Ipinaliwanag din ni Araghchi na sa ngayon ay mas lumakas pa ang puwersa ng Iran kumpara noong bago magsimula ang digmaan sa Middle East. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.